Mga kabitay, sa magandang oras po sa lahat. Welcome po sa aking channel. Nako po, eto, kabang-abang daw mga kabida, ito hong pagbubukas po ng Kongreso ngayong Enero 26, mga kabida. Dahil meron hong magsasampa po ng impeachment complaint, hindi ho kay Vice President Sara Duterte, kundi kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos daw, mga kabida. So sa madaling salita po, okay, sa pagbubukas ho ng Kongreso po mga kabida, hindi lang po si VP Sara po ang posibleng masasampahan po ng complaint, maging ito hong si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos po, mga kabida. Okay? Eto, babasahin ko lang po ito hong balita, mula sa DZRH po, Naka-just in pa po ito hong kanilang balita, po. Posibleng sasampahan ng impeachment complaint si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa pagbabalik ng sesyon ng Kamara. Sa programang Isyong Pambayan ng DZRH, sinabi ni Congressman Edgar Egay Erice na hindi lamang si Vice President Sara Duterte posibleng sasampahan ng impeachment complaint, kundi pati rin ito hong si Pangulong Marcos. Naku po, dalawa na po yung pinaka matataas na opisyal ng gobyerno, mga kabida, ang maharap ng impeachment complaint, posible, pagbubukas ho ng Kongreso po, simula po ngayong Enero 26, mga kabida. Ngayon, ang tanong, on what grounds, mga kabida, kung sakali man po meron hong magsampa po ng kaso, o complaint against the President, okay, posible hong magiging grounds doon, mga kabida, unang-una po, yung kanya hong pag-aproba po, sa 2025 national budget po, mga kabida. Pangalawa, yung pag-transfer po, ng pondo po ng PhilHealth papuntang National Treasury, kung saan po ay sinabi po ng Korte Suprema na it was an unconstitutional po, yung hakbang na yun, mga kabida. Kaya dali-dali hong pinasasauli po ng Korte Suprema yung 60 billion pesos po, na nakuha po ng gobyerno mula sa coffers po ng PhilHealth papuntang National Treasury po, mga kabida. At marami pa po, yung issue po ng illegal drugs use, okay, na nag-akusa po, mga kabida, mismo yung kapatid po, ng Pangulo, ito hong si Senador Amy Marcos, mga kabida. So posible po yun. Yun yung gagamitin na grounds, kung sakali man pong meron hong maglakas ng loob, mga kabida, na magsampa po ng impeachment complaint against the President. Ngayon, ang tanong, kaya hong mamaster po, ng grupo na nagplano hong magsasampa po ng complaint against the President, yung required number po, mga kabida, dyan po sa House of Representatives para ho umusad ito hong impeachment complaint. Okay? Alam naman po natin, mga kabida, na hawak po ng administrasyon, ito hong House of Representatives po, Okay? Kung meron man pong mga anti-Marcos dyan, na meron pong anti-Marcos sentiments, iilan lang po yan dyan, mga kabida. Pero malay po natin, okay? Baka naman po may surpresa po. Ito hong mga nasa minority po, mga kabida. Di ba? Hindi po natin alam. Okay? Ang nakakalam lang talaga dyan, sila lang talaga, lalong-lalo na po, yung mga naglakas ng loob po, na magsasampo po ng impeachment complaint laban ho kay Pangulong Marcos po, mga kabida. Alam naman po nila na wala ho sila sa numero, mga kabida. Pero naglakas, pero may guts din, na magsasampa daw ng impeachment complaint against the President, So titingnan po natin yan, sa pagbubukas po ng Kongreso po, mga kabida, Hindi po automatically, pagdating ho ng Enero 26, okay, yun na talaga yung araw po na meron hong magsasampa po ng impeachment complaint. Malay natin, baka sa susunod na mga araw, pero simula, sa Enero 26, mga kabida, mahaba-haba po yung session po ng Kongreso po, mga kabida. Alright? So, bago ho Pebrero po, mga kabida, kung saan po ay yun yung buwan po,
na nakatakda ring magsampa po ng another impeachment complaint, ito hong mga anti-Duterte forces diyan po sa House of Representatives, mga kabida. So posible yung maunahan po ni Pangulong Marcos, ito hong si VP Sara, na magkaroon po ng impeachment complaint diyan po sa House of Representatives. Alright? So kabang-abang talaga, mga kabida, dahil dalawa sa pinakamataas na opisyal ng bansa, okay, ang posibleng mahaharap po sa impeachment complaint, mga kabida, Sa ngayon po, mga kabida, hindi pa po natin alam at hindi ho nabubunyag po, mga kabida, kung sino po ang magsasampa po ng impeachment complaint against the President. Okay? Hindi po natin batid din kung nanggagaling ba ito sa kampo ng mga Duterte o sa iba pong faction po ng opposition dyan, sa House of Representatives, mga kabida. Kaya ito hong paglitaw po, mga kabida, sa posibilidad na meron hong magsampa po ng impeachment complaint against the President, meron hong pagdududa po, na baka ito po ay galaw po, mga kabida, ng mga kakampings. Alright? Alam naman po natin, mga kabida, na ang isinusulong po ng mga kakampings, kung magbibitiw man po ang Vice Presidente po, mga kabida, dapat pati ito hong Presidente po ng Pilipinas. Okay? At isinusulong po nila, mga kabida, ito hong si Senate President Tito Soto na magiging interim president po hanggang may takda po ito hong snap election, mga kabida, So aabangan po natin to, mga kabida. Unang-una po, kailangan ho nating malaman kung sino po ang magsasampa po ng impeachment complaint against the President. Anong grupo po ito? Anong affiliation po ito, mga kabida, Okay? Kaya ho nilang ma-master ito hong required number dyan po sa House of Representatives, para umusad po ang impeachment complaint papuntang Committee on Justice po, mga kabida. So yan, kaabang-abang talaga, Tama yung sinabi po ni Congressman Edgar Erice, na ito hong pagbubukas po ng Kongreso, mga kabida, ay very exciting po. Okay? Very exciting in the sense, na dalawang impeachment complaints po ang posibleng ihahain po, mga kabida, dyan po sa House of Representatives, po. Okay? So, ang kabang-abang dyan kung sino po ang magpo-prosper at sino po ang may basura po, mga kabida. Yun yung kabang-abang dyan, Okay? Now, ang magbubuniho dito, mga kabida, ito hong mga anti-Marcos at anti-Duterte, Actually, meron pong lumabas na balita po, mga kabida, na meron daw sekretong galawan po dyan po sa loob po ng Marcos administration, kung saan po ay target nila, mga kabida, na ipa-impeach po ang Pangulo. Kasama ito hong si Vice President Sara Duterte, para sigurado hong ang magiging interim president daw ay ito hong Senate President, ito hong si Tito Soto, mga kabida. I don't know kung gaano ho katotoo po yun, Pero alam po natin na ito po ang advocacy po, mga kabida, ng mga kakampings, Gusto ko nila na kung magre-resign man po ito hong si Sara Duterte, dapat mag-resign din ito hong si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Ayaw ho nila na ang mag-resign po, mga kabida, ito lang pong si Pangulong Marcos, Kasi alam po nila, mga kabida, na automatic po, ayon po sa ating saligang batas, na ang papalit po kung sakali pong magbibitiw po ang Pangulo, yung Vice Presidente po natin, si Sara Duterte, which is ayaw po ng mga kakampings yun. Bangungot po yun para sa kanila, mga kabida. Kung magbibitiw man po ito hong si Pangulong Marcos, dapat damay din ito hong si Sara Duterte, mga kabida, So, aabangan po natin yan, pagbubukas po ng Kongreso, kung sino at anong grupo po ang may bala pong magsampa po ng impeachment complaint against the President. At doon natin malalaman po, mga kabida, kaninong grupo po ang nasa likod po nitong pagsasampa po ng impeachment complaint against the President, mga kabida, As to the grounds, mga kabida, yung mga posibilidad na inilatag ko po kanina ay possible po yun, Okay? Na yun yung mga grounds at pwede ding may dagdag din, mga kabida, doon ho sa inilatag ko po kanina. Okay, pero yung mga sinasabi ko po kanina, sabi po ng mga eksperto, yun ay valid grounds daw, mga kabida,
para ho sa impeachment against the president. Ano po? Okay? So, kabang-abang po ito. Kung sakali man pong dalawa pong mga personalidad po ang maharap po sa impeachment complaints, the president and the vice president, medyo malaking trabaho po ito, ano, mga kabida, ng Kongreso, of course, House of Representatives, na maghahanda po sa articles of impeachment, at saka ito hong Senado po, mga kabida, na magiging judge po, ano, dito ho sa dalawang possible impeachment complaints na isasampa po, mga kabida, dyan po sa House, at eventually, kung ito po ay makakuha po ng sapat na numero po, mga kabida, dyan po sa House of Representatives, baka malamang itong dalawang impeachment complaints against the President and the Vice President, maiakyat po ito, mga kabida, dyan po sa Senado. At yun yung pinakaunang panahon, first time po sa history po siguro, ano, ng Pilipinas, na dalawang mga pinakamataas na opisyal po ng bansa, ano, ang sinampahan po ng impeachment complaint dyan po, mga kabida, sa Kongreso po natin. Alright? Para ho sa inyong opinion at pananaw ko dito, please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber sa channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo, mga kabida, sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.